Hello guys! Andito na naman ako, nagbabalik, gumagawa ng panibagong vlog. Marami nagtatanong kung ano ba talaga ang tunay kong trabaho dito sa Norway. Bakit maiksi daw yung working hours ko dito? Bakit mas madalas ako nasa labas or mas madalas akong nanonood ng TV, movie, or mas madalas kong kasama yung mga kaibigan ko. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo kung ano talaga ang tunay na trabaho ko dito at kung bakit ako andito. At saka yung mga proseso na pinagdaanan ko also sasabihin ko rin. Meron po akong listahan dito guys at iisa-isahin po natin para mas lalong maintindihan kung ano ba talagang tinatawag na au pair. Kasi maraming nagtatanong sa akin. Ang au pair po ay isang foreign person, usually a young woman who lives with a family and look after their children or clean the house in return for free meals, rooms, and allowance. You must be 18 to 30 years old with no kids and not married. Is po, kailangan po talaga na hindi po kayo kasal. Kailangan single kayo at wala po kayong anak. Tama po yon. And basically, yung trabaho ko po dito is mag-aalaga lang ng bata, and maglilinis ng bahay, magluluto, pero maximum of 6 hours a day lang po. Minsan 3 hours, depende po yun sa schedule na ibibigay po sa inyo ng host family nyo po. Kasi sa akin po kasi is nag-work lang po ko. Minsan 3 hours isang araw, minsan 5 hours, minsan 6 hours. And then the rest of the weekends, from Friday afternoon hanggang Sunday, wala na po akong trabaho din. Kaya free na po akong gumala. Usually po pag nagta-travel po ako is nagpapaalam po ako in advance. Like, kung pupunta ako ng Spain, pupunta ako ng Germany, pupunta ako ng Riga, nagpapaalam po ko 1 month before po yung flight ko. And then usually few days lang po, like 3 to 4 days. Umaalis po ako ng Thursday ng umaga or tanghali, and then babalik po ako ng Sunday ng hapon po or gabi. Yun po. When it comes for requirements naman po, kailangan po may diploma po kayo. Isa po yun sa mga required ng embassy, ng UDI po dito sa Norway. At kailangan high school graduate ka or college graduate, depende. Kailangan single ka, hindi ka kasal, wala kang anak. And then, the third is language skills. Kailangan marunong ka mag-English. Kahit yung basic lang. Kasi, once na nagpasa ka na po ng requirements sa embassy, kailangan pong masagutan. Meron po silang ibibigay sa inyo ng papers na kailangan nyo pong sagutan. And then, kailangan pong may valid passport po kayo. And then, once nakapagpasa na po kayo sa embassy ng requirements nyo po, mag-aantay po kayo ng 3 months, at least 3 months para lumabas yung decision ng UDI po. Kasi hindi naman po agad-agad nila inaaprobahan yon. Tinitingnan po nila isa-isa yung requirements na galing sa'yo at yung requirements na galing po mismo sa agency na pinag-applyan nyo po. Hindi lang naman po ikaw yung magpo-provide ng requirements, kundi pati na rin po yung agency na kung saan ka nakahanap po ng host family. At kapag na-aprobahan na po yung residence permit nyo po kung saan kayo pupuntang bansa, is kailangan nyo rin pong kunin yung visa nyo mismo doon sa embassy. Kasi yung residence permit nyo po is mismong sa embassy nyo po yun kukunin kasama po ng visa nyo po. Kasi kapag wala po kayong visa, hindi po kayo makakapasok kung saang bansa po kayo mapupunta. And then, sa araw po ng lipad nyo po is minsan po kasi may mga immigration na nagtatanong, asan yung hahanapin po yung mga requirements nyo, asan yung residence permit mo, asan yung visa mo, asan yung passport mo, asan yung galing sa UDI, sa agency. Minsan hinahanap po yun ng immigration. And then kailangan nyo po yung ipakita. At minsan may mga question din po silang tinatanong, kailangan nyo po yung masagutan.
Based po sa naranasan ko, nung umalis po ako ng Hong Kong, yung mismong Hong Kong immigration, nagtanong na po sa akin kasi doon po ako nanggaling, nag-work po ako sa Hong Kong for almost 4 years. And then, yung immigration nagtanong po sa akin kung saan ako pupuntang bansa, kung ano yung gagawin ko doon. And then after that, kasi yung flight ko po is connecting flight. Naglanded po ako ng Finland. And then after noon sa Finland is sa immigration, kailangan mo munang dumaan sa immigration bago ka mag-flights papunta dito sa Norway. Kasi wala pong direct flight from Hong Kong to Oslo. And dun nga po sa Finland immigration is tinanong po ako, hinanap po yung residence permit ko, yung contract ko, yung passport ko, at saka yung visa ko. Yung visa ko mismo is nakatatak dun sa passport ko. Hinanap po yun ng immigration ng Finland. And then after noon, may mga questions silang tinanong kung ano yung, just like, anong gagawin mo sa Norway, ano yung trabaho ko daw doon, kung ilang years ako magwo-work, then after ng contract ko, uuwi ba ako ng Pilipinas or maghahanap ako ng ibang work. Yun po yung mga katanungan ng Finland immigration na sinagot ko. And then after nun, binalik nila sa akin yung requirements ko. And then lumipad na ako papuntang Oslo. And then pagdating ko dito sa Oslo, wala na akong hindi na ako dumaan ng immigration. Dumiretso na ako dito sa bahay ng amo ko. Ayun, pagdating dito, very welcome naman sila amo. As in, hinag nila ako. And then pagdating ko po talaga is binigay nila yung unang sahod ko ng 1 month. Kumbaga parang pa-welcome money nila sa akin kasi alam nila na umalis ako ng Hong Kong na wala akong kapera-pera. To be honest, super blessed ko sa mga amo ko. Kasi bakit? Kasi po wala po akong ginastos kahit piso sa Hong Kong. As in wala. Yung agency po is binayaran po ng full ng amo ko. It's like dapat po kasi is magbibigay ako ng 3,800 something kroner. It's like siguro mga around 18,000 or 18 to 20,000 peso ata yun sa pera natin. Sila po yung sumagot, yung ticket ko. Sinagot po nila as in wala akong binayaran. And then habang nag-work po ako sa Hong Kong for 1 month, kasi finish contract po ako sa amo ko. And then naghanap ako ng panibagong amo. Pero nagpaalam naman po ako ng maayos. And then ayun po, habang nag-work ako sa Hong Kong is nagpapadala po yung amo ko ng extra allowance ko doon sa Hong Kong. Yun nga po, nagpapadala nga po yung amo ko ng extra allowance ko sa Hong Kong kahit konti lang naman, maliit na halaga lang naman po, pero super blessed ko po talaga kasi never nila akong pinabayaan. Hanggang sa dumating po ako dito, nag-work po ako as in never po nilang pinaramdam sa akin na hindi ako iba sa kanila. Tinuring po nila akong pamilya, lahat binibigay po nila sa akin, pagkain, lahat-lahat po talaga. Ultimo po yung pamasahe ko sa train, sa bus, sa taxi, sinasagot po nila yon. May monthly rotor allowance po ako na nire-refill nila. And then sa food naman po is kasabay nila akong kumain, sumasabay ako sa kanila. And then pero bukod po doon is binibilhan pa po nila ako ng bigas o kahit mga karne, noodles na kailangan ko dito kasi may sarili pong kwarto, may sarili po akong living room, may sarili po akong lutuan, o yun nga po, kusina, higaan, at saka toilet po. Yun nga po, pwede po kayo mag-registered as long as you want, basta meron kayong mga requirements katulad ng mga sinabi ko, lalong-lalo na yung passport kasi isa po yun sa mga kailangan at kailangan hindi po kayo kasal. Ngayon po, andito ako sa Norway. Nag-apply po ako dito na 29 years old na ako. And then, may mga age limit po yung pagiging au pair. Dito po sa Norway is 18 to 30 years old lang. Sa Denmark, 18 to 29. Sweden, 18 to 30. Netherlands, 18 to 25. Switzerland, 17 to 25.
So, ayun nga po, after ko po ma-discuss kung ano po yung tunay na trabaho ko dito sa Norway, ngayon naman po is sasabihin ko kung ano po yung mga agency na pwede nyong applyan papunta po dito sa Europe. Una-una po is yung Energy Au Pair, no? Au Pair World and Au Pair Care. And you make sure po na hindi po kayo kasal, wala kayong anak at may valid passport po kayo. And then, once po na nakapasok na po kayo dito, kasi andito po ako sa Norway, and yung meron po akong residence permit na hawak, kaya nakakapag-travel po ako around the Schengen area. Ano nga po ang mga part ng Schengen area? Unang-una po yung Norway, Germany, Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Finland, France, Estonia, Hungary, Italy, Iceland, Poland, Netherlands, Spain, Portugal, Switzerland, Greece, Romania, at marami pang iba. Yes po. Basta part po siya ng Schengen area, hindi nyo na po kailangan ng visa. As long as meron po kayong residence permit. Katulad ko po is meron po akong residence permit na hawak and it is valid for 2 years. Sa 2 years po na yon, pwede po akong mag-travel without visa po. Yes, ang ipapakita ko lang po is yung residence permit ko or yung residence card na tinatawag at saka yung passport ko. At kung may mga katanungan pa po kayo or gustong itanong sa akin is feel free to ask me. Mag-message lang po kayo direkta sa akin or dito mismo sa video na to. And then para sa next vlog ko po is iisa-isahin po natin yan. At sana guys, wag niyo po sanang kakalimutan i-follow ako dito sa Facebook at saka sa YouTube channel ko. Ilalagay ko po dito yung link sa baba. And then, paki-watch po ng mga video ko. Kung gusto niyo pa pong gumawa ko ng maraming content or mini vlog about sa pagiging au pair ko dito. At kung ano yung mga ginagawa ko dito, anong klaseng food ba yung niluluto ko. Willing naman po akong i-share sa inyo guys. So, hanggang dito na lang guys yung video ko. Medyo maiksi lang naman kasi hindi ko alam kung paano talaga gumawa ng vlog. Nag-start pa lang naman ako. And then, hanggang sa susunod na video. Bye-bye! Paalam! Shh!